back to my channel for today's video. Yan, medyo hagad na tayo. At anong oras na? Time check, it's 11:06 in the evening. And it's Thursday ngayon. And medyo wala na akong energy. Pero may gagawin tayong video today na kailangan may energy tayo. Kailangan natin ng more speaking skills. Speaking skills kasi magre-react tayo sa video or sa music video or sa new single ng isang Justin De Dios na kaibigan na i-release mamayang 12 midnight. So Friday na yon, July 19. And sobrang excited ko kasi nakaka-curious yung mga kung saan ba siya based, kung based ba siya sa totoong buhay. Actually, nagla-live ngayon si Justin sa TikTok and binutol ko muna yung panonood kasi kailangan ko mag-video. I'm sorry pero kailangan ko ulit talaga mag-video for reaction video lang ng music video. Para sa reaction video ko sa music video mo. Basta yun. And yun nga, kagaling ko lang din, may work ako kanina. So, buti na lang wala kaming pasok bukas o mamaya ng Friday. So, next week pa, Monday. And tuturo na ako sa mga bata. Pero ayun, bago tayo magturo, mag-react muna tayo sa music video ni Justin na kaibigan. Mukhang makaka-relate ako sa kaibigan. Kasi, you know, ayoko na magkwento pero naranasan ko na siya for, you know, college years. Huy! Hindi na, pero yan. Naranasan ko na siya at mukhang sabi dun sa video ni Justin kasi or dun sa parang may private event kasi after ng Acer. Nakita ko na nga pala si Justin sa Acer. And ito yung mga pictures. Tanen. Yan. Ito yung mga pictures na nung nakita ko siya or nung na-picturean ko siya sa Acer. And ayun. So, after nung event na yun, nung sa Acer, may private event ang maisan for Justin. Kasi nga, sinelebrate yung late celebration para sa birthday niya. Yeah. Though, July pa din naman ngayon. Birthday pa din ni Jack. So, yun. And, pinapanood ni Justin sa ibang maisan yung music video at masakit daw sa puso. So, makaka-relate tayo. Ano po. Pero, ayan. And naglapag na rin ako ng mga theories ko. Or, yun nga, mula dun sa, naglabas siya ng cover art, dun sa mga pictures na nailabas niya, then yung teaser video 1, then music, MV teaser nung isang araw na nilabas niya, nag-react na rin ako, or may theory na rin ako doon. Kung gusto niyo panoorin nyo na lang yun sa TikTok account ko. 3 part yun. And yung last part is, may theory na and may reaction video na. And ito yun. Then, meron din sa Twitter ko. So, yun. Ililink ko. Makikita nyo na lang sa last part yung mga social media accounts ko. Pwede nyo na lang doon puntahan yung mga theories ko para sa kaibigan. So, ayun. Time check, it's 11:10. So, maya may ilang minuto pa tayo bago mapanood ang MV ng kaibigan and ready na ang ating laptop. At ito. Woo! Yan. Ready na siya, guys. Naka-set up na. Bubuksan ko na lang, syempre. So, ayan. Ay, nako. Ano kaya ang magiging kwento ng ating kaibigan? So, kaibigan ng ating kaibigan. Ang ating music video ni Jack. Kay atin, no? Hindi naman ako kasama nagsulat nun. Gumawa. Pero, ayun. Ano kaya magiging storyline or magiging kwento nung mukhang nararamdaman ko na yung sakat eh. Maghahanda na ako ng tissue, guys, mamaya. Maya. Manonood na lang ulit ako ng live ni Justin sa TalkTik. So, or sa TikTok. So, nandun din sa RJ eh. Nanonood din sa RJ. So, kasama niya si Justin sa live. So, ayun. Abangan na lang natin. And I'm very, very excited for this new single of Justin. Alam ko magiging, you know, talagang he will nail it again for this time. Kung sa real,
Medyo curious pa tayo, pero ngayon parang nako-connect-connect na natin yung dalawa. Kagaya ng pagko-connect ko sa mga pinaggagawa ko sa buhay ng mga nakaraang araw. So, ayun. Again, advance congratulations, Justin, Ja, ano pa bang tawag? Buja, Bujing, Bunso, lahat na congratulations. Proud I'm 18. Ang alam ko, ang mga kuya mo sa SB19 and kami mga maisan. Proud na proud kami sa'yo. And ayun, manonood na, abangan na lang natin. Basta babalik ako guys kapag malapit na mag-11. Mag-11, mag-12. Kasi manonood na tayo. And for now, babalik muna ako sa TikTok live ni Justin. So, mamaya na guys. Bye. So, ayan na guys. Mag-uumpisa na. So, naglagay lang tayo ng ipit. Pero wala lang. Parang cute lang. So, may tissue na rin akong handa. Kasi daw, baka umiyak ako eh. Pero ayun. May nahulog pa doon. Pero, and kakatapos lang din ng live niya sa TokTik and sa YouTube. Kasi lumipat siya sa YouTube. So, ayun. Nood na rin ako. Ayan na, 1 minute to go! Support natin ang new release ni Ja. Ayan na. So, pabalik na lang ako. Ayan na, guys! Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na! Wait. Siyempre. Ayan, sige. Saan narinig? Rinig naman siguro. Yes! Finally! Makapagpakasyon na rin tayo. Kasama pala sa RJ. Talaga. Pati si Nicole. Kasi trailer kasi. Ito na po yung mga pinabili nyo, ma'am po. Dami mo kasi pinabili. Oo, onti lang kaya yan. Dami. Yes, pure gold. Yun ang pure gold. Alam mo, kasi ako na nakasama. I wouldn't miss this for the world. Talaga? Oo naman, a break from the hustle, even just for a night with you. The both of you. Oh, may kasunod nga. Tama. Tama siya. May kasunod. Alright, snacks check. Drinks check. More drinks. Check. Kasunod natin. Playlist, double check. May nakalimutan pa ba tayo? Ako? O ano, magtititigan na lang ba tayo dito? Saan pala si RJ? Hindi ka kasama dun sa ano. Pa, got you. Alright. Ano ba? Dito na lang tayo. Parang ayaw mo naman eh. Eyes on the road. Hindi niya sinamahan si RJ. Eh, nagkatis. Ayan na, siya na. Ay, ito yung eksena na ano, yung theory ko. Totoo nga yung hinala ko. Oh, yung ano, yung bottle cap sa cereal. Oh, kaibigan ko, bakit ba ganito? Para bang may tinatago. Oh, kaibigan ko, na
kaibigan ko. Ang sakit naman! Sabihin mo. Ito na. Dapat naiyak siya. Sabi ko na nga, be. Ay, nagkaiwan siya. Oh my gosh. Oh, sabi ko na, be! Connected, pero... Dapat naman. Ang bigat. Tama yung aking theory. Sakit. Uy! Ang sakit sa puso. Oh my gosh! It's so good! Grabe, grabe yung Justin de Dios. Huy! Wait lang. Sakit sa puso. And guys, wait lang, hinga muna ako. Grabe, para kung ano. Grabe yung yung music video. Para kung parang nabarahan ako ng ugat sa puso. Literal, ang sakit niya. Well, first things first, congratulations Justin for this wonderful, grabe, para siyang pelikula na, ano pa susunod, ano ba ang plot twist, pero ayun. Again, congratulations Jeff for this wonderful song. Ang sakit niya, ha? Hindi siya masaya. Ang sakit siya. Upbeat yung kanta, pero yung bawat lyrics, parang ramdam na ramdam mo na talagang, ganun naman yun, di ba? Kapag may gusto tayo, isang tao, lalo na, ito ako Like, kapag gusto mo isang tao, tapos kaibigan mo siya, parang, wait lang, nakaka-relate ako. Hindi, parang, ano siya, di ba? Ano siya, kaibigan mo siya, tapos parang sobrang sakit noon sa puso na parang yung mga tingin niya sa'yo, ano ba yung ibig sabihin, yung mga hawak niya sa'yo, yung mga ginaakbay niya sa'yo, ano pag ibig sabihin nun? Gusto ka ba sa akin o wala? Parang gano'n. So, nakaka-relate ako, Justin. Promise, I promise. Sabi ko nga doon sa tweet ko kanina na parang, ano siya, experience ko na yon 3 times ako na friendzone. Isang tao lang, di ba? Tapos, basta ayoko na mag-explain. Pero, ayun, may friendzone ako. Pero ngayon, magkaibigan pa rin naman kami. Magkaibigan pa rin kami. Hindi ko mapapanood niyo to. Uy, sorry, be, ha? Ano ba? Na-relate lang ako, pero ayun. Sabi yung yung lyrics ng kanta, yung, ano nga bang ibig sabihin ng mga tingin mo sa akin? Parang, dito ko, hindi kita iiwan. Kaya kaibigan mo na lang yung turing mo sa akin. Parang, sobrang sakit. Huy, sakit, be! Ganun. Pero, ayun. Ang galing. Kung sa surreal kasi, guys, nakakasatisfy siya. Yung panoorin, ganyan. Ito, ang sakit. Parang gusto ko umiyak, pero nabibitin ako. Kasi, nag-video ako, tapos nanonood ako. So, masakit siya sa puso, guys. Para akong hinika, ganun. Sobrang sakit talaga ng puso ko. Literally, hindi siya, not figuratively, but literal siyang masakit. Kasi, talaga. Tapos yung, alam mo yan, yung, ni Justin na parang naiyak siya, gano'n. So, sabi dun sa sabi niya kanina dun sa TikTok live niya, daw yun. May nagtanong. Ewan ko kung yung tanong ko kasi ako yung tinatanong kung, binasa ni RJ kung based daw ba yan sa real life. Hindi siya sumagot. Sabi niya, ha? Ako na rin hindi narirelate. In denial.
Then, nagbibingi-bingi. Joke lang. Pero, yan, siguro, feeling ko totoo naman. Ganun naman eh. Every time na may gagawin tayo or may isusulat tayo. Kahit ako na, kapag nagsusulat ako ng spoken poetry, I really do it na parang, lahat ng nasulat kong spoken poetry, yun na ba yun? Apat na ba yung nasulat kong spoken poetry? It's real life. Na-experience ko siya, na-experience ko siya gano'n, or na-experience ko siya. Tapos parang, that's the way na lang para masabi mo lang dun sa tao na yun, or kahit marinig man niya, or mabasa man niya lang yung ginawa mo. Parang gano'n. That's the way na lang yung gano'n. And naintindihan ko siya na, and ramdam ko na based on experience yun. Or, yun, kasi hindi naman niya din sinabi kung ano siya, kung true to life ba or whatsoever. Pero kung true to life siya, mukhang totoo naman. And kung talagang, ano yung sinabi lang ng kaibigan niya sa kanya. Yan, ano ba yun? Nagugulat ako. Yan, kung naikwento na sa kanya, ang galing naman. Pero, ang galing cinematography itself. Galing Ate Sayan. Alam ko sa Ate Sayan din, ano niyan, talagang tumulong sa kanya. Of course, si Justin as creative director. Ang galing. So, ayun. Ayun na yung reaction ko. So, punta naman tayo sa theory ko. Alam nyo, lahat nung nasa theory ko tama. Wala sumablay. As in, tama siya lahat. Kasi, naipakita naman ni Justin dun sa, nasabit man, no? Dun sa music video niya ng kaibigan na lahat siya interconnected sa Cyril. So, ang sequence is, si kaibigan muna yung nangyari, tapos si Cyril. So, tama din yung nasabi ko sa aking TikTok and sa aking na-tweet ko sa social media na siya ay, ano yun? Ano yun? Lahat siya. Parang, lahat yun, parang interconnected nga. Kagaya yun dun sa lyrics ng Cyril ng, ano yun, yung sa, may wait na, search natin. Diba dun sa, diba may eksena dun na naka-lean yung ulo ni Nicole sa kanya. So, siguro, pinaportray ni Nicole yung gusto ni Justin. Then dun sa lyrics ng, sa bridge part, then you rest your head on my shoulder. Huwag na tayo nakumanta, pero then you rest your head on my shoulder. Dun pa lang, na nakita natin na connected talaga yon, no? May pag-lean, tapos yung mga ginagawa ni Jadon sa music video nun sa kaibigan na interconnected din sa Cyril, ganyan. Tapos, meron doon, di ba, yung doon sa Cyril, nasa isang upuan siya, tapos nakaganon siya. Parang may gusto siyang akbayan. So, ayun yung kaibigan niya. Hindi yun, tamama din ako doon. Ano pa? Doon muna tayo sa connection ng dalawa. Doon sa, yung luha, doon sa mata ni Justin, nakita din natin yon. Tapos yung pag nung araw, ganyan. Basta yung connected doon sa, di ba yung sinabi ni Nicole doon sa una na, I would not miss this moment, parang ganon. Makasama lang kayo, makasama lang kita at siya hanggang maggabi, di ba? Doon sa lyrics ng, parang doon sa settings ng Cyril, di ba, ang unang part ng parang gabi, ganyan. I just wanna live in my imagination, where hatred does not exist, where the moonlight is brighter than ever. So, moonlight, gabi siya. Then, dun sa chorus part ng, and walk slowly under the streetlights. So, streetlights, alam nyo naman, gabi siya. And gabi din yung settings na ginawa nila ni Ja dun sa Cyril. So, ayun yun. And ano pa ba? Ano ba yung interconnected dun sa dun sa aking theory? Yun. Dun sa Cyril. Tapos, yung mga significance na, alam mo, dun din ako tumaba sa bracelet. Alam niyo yun, guys. Sa bracelet kasi, di ba sabi ko, nagtaka ko bakit iba yung kulay ng bracelet ni Justin. It's color gray. Then, si Nicole and si RJ kulay blue. Diba?
ang meaning ng color blue sa friendship and even sa love, kapag sinerch nyo, the meaning of color blue is loyalty and trust. Parang ganun. Loyalty and trust, yun yung dalawa na yon. It's color blue. Tapos, si Justin, ang color ng kanyang bracelet is color gray. So, color gray, ang ibig sabihin niya kasi is parang lagi ka nasa gitna or you're either black or neither right. Kasi yun naman talaga yung ibig sabihin ng gray. So, kung makikita natin dun sa music video, nakita natin si Justin yung parang tulay or nagpaubaya siya. Hindi siya naging tulay. Kasi kapag tulay, parang di ba, ikaw yung tutulong sa kaibigan mo umapin dun sa ganyan, ikaw yung, uy, sige tulungan kita, ako magbibigyan ng block ng chocolate sa kanya, ganun. Di ba, ganun yung tulay. Pero kasi dito sa music video na dyan, or dun sa music video, ano siya, siya yung parang, ang tawag doon, ano yun? Nagpaubaya siya. So, either white or blue siya. So, parang, kung pagbabasihan natin siya, masaya siya, oo, masaya siya na yung mahal niyang babae is, parang, masaya siya dun sa kaibigan nilang isa. Basta parang gano'n. Tapos, dun, ayun yung white side nun. Then, yung black side naman niya is parang, syempre, nasasaktan si Justin. Kasi nga, di ba, hindi siya yung gusto. Though, siya yung lagi niya sinasabi na, nandito ako para sa'yo, ako yung nandito para sa'yo, ako ano yun, yung binibigay ko yung oras ko sa'yo. So, ganun siya. So, kaya kulay gray yung nakita ko. And, nagpaubaya si Justin. So, maaring tong tong kaibigan na to is, matagal na nangyari. I think lang ha, theory again to, or palaisipan pa rin na maaring matagal na siya nangyari kay Ja. Hindi natin alam. We don't know. Hindi tayo si Justin. Hindi natin alam ang mga nangyayari. Hindi natin kasama siya. Pero, it's somehow yung ganun. Kasi, parang pinaalis niya na eh. Diba? Pinaalis niya na, diba dun sa parang last part na, parang pa-ending ni is, pinaalis niya na. Tapos nung umalis na yung dalawa, saka nagpaiwan siya dun sa Siargao. Sa Baler pala yun. Mali pa. Dun sa resort or dun sa pinag-stayan nila. Yun yung, yung umiyak na siya, nagwala na siya sa dagat. Ang sakit. Alam mo nung nakikita ko sa Justin na naiyak. Gusto ko din umiyak, pero may pumipigil sa akin. Ganon. Yan. Pero masakit siya ha. Literal talaga na sumakit yung puso ko, guys. But it's not, figuratively speaking, but it's real time siya. Real time ko siyang naramdaman. And, ayun nga, sabi ko, interconnected nga yung surreal. Kasi nga, parang, doon sa surreal kasi, di ba, parang imagination niya na lahat yun eh. Parang, di ba, sabi ko nga, surreal is unreal moments. Parang hindi siya nangyayari ganun. Parang ganun, di ba? So, lahat ng nasa surreal is parang ini-imagine niya na sana, yun yung, kung siya yung nagustuhan ng babae, yun yung gagawin nila, yung magkasama sila, or yun yung maaari niyong ibigay doon sa babae. Feeling ko ganun siya. And di ba sabi ko sa inyo, yung Band-Aid, yung naalala ko na yung Band-Aid, di ba doon sa surreal is may Band-Aid siya. Then yung, di ba doon sa parang may mga halaman. So, ibig sabihin kasi ng halaman, particularly is life, or new beginning, or rebirth, or yun, growth nga ng isang tao. Yun yung nabasa ko sa Google nung nag-research ako. Ng small things lang naman. Then, meron din na Band-Aid. Literal po na may Band-Aid din ako ngayon kasi may sugat. Hindi po ako na broken-hearted. Hindi po ako broken-hearted, pero may sugat po tayo sa kamay. So, Band-Aid, yan. Justin, another, yun nga, Band-Aid. So, it's about, ano ba yun nakalagay doon? It's care about healing din. Kasi, diba, yun nga, Band-Aid, parang healing as a physical and, physical and emotional,
yan, parang emotional, yun, yung sakit mo, ganyan, parang may emotional something ka sa loob. Kapag masakit, may sakit, ganyan, di ba? Pag you want to heal a wound, ganyan. So, feeling ko, ito yung theory ko. Babalikan ko lang yung theory ko na ang sequence is, si kaibigan mo na yun nangyari. Kung real life man to, or true to life, or most probably, 80% true to life siya. So, ito ay, 80% true to life. So, ibig sabihin, yun nga, si kaibigan yung nauna kasi doon na nagkwento, di ba? May lakit, parang may napakita doon lakit na si RJ ay nandun yung picture ni RJ pati ni Nicole. So, si Nicole ay may gusto po kay RJ, yun po yun. Tapos si Justin, ang gusto niya is si Nicole, yung interpretation doon. Yun doon sa ano. Kasi nga, di ba, parang perspective ni Justin yung pinapakita niya na may gusto ko kay Nicole, ganyan. Iba yung mga tingin ko sa kanya. Tapos, iba din yung mga tingin niya sa akin, pero mas iba yung tingin niya ni Nicole kay RJ. Kasi, may gusto siya kay RJ. So, ayun. Ang sakit. Ayun. Tapos, so, ang next is si Cyril kasi, so, kung si kaibigan is masakit, ganyan. So, ibig sabihin, si Cyril is parang, nandun pa rin siya sa stage ng healing part. Nandun na siya sa moving on. Parang ganon. Moving on na siya. Healing stage na siya. Para so, prequel ang kaibigan ni Cyril. So, prequel, tapos sequel si Cyril. Yun yung ating hinuha doon. Ang ating mga theory. Tumama naman. Thank you Lord, tumama ating mga theory. Iba talaga ang ating sense. Yun yung theory ko na talagang hinimay-himay ko for this new single of Justin. So, ayun nga, interconnected talaga yung dalawa na. So, sa real healing part na siya. Parang nandun pa siya sa punto na iniisip niya, totoo ba itong mga nangyayari or hindi, ganyan. Nandun siya sa ganun eh. Tapos, iniisip rin niya na masakit siya, pero nag-heal na siya. So, ayun. Ang tanong naman natin ngayon is, ano ba ang susunod na i-release ni Justin? Kasi, ang pagkakatanda ko, trilogy daw yan. So, tapos na si Cyril, na healing stage pala ito, love song na healing stage, or parang nandun ka sa gitna, nasa critical line ng pagiging in love sa moving on. Nandun ka sa gitna. Tapos, si kaibigan, ayun yung nasaktan ka na. Nasaktan ka pala. Or nasaktan siya. So, yun. Nandun yun. Ano kaya yung next? So, feeling ko, prequel ulit ng kaibigan or sequel na ng Cyril. Or, alin man dun eh, di ba? So, feeling ko, eto ang aking hinuha lang for the next, ni Justin, ang next in line na ni Justin na kanto or magiging next niya na is, feeling ko nandun na siya sa move on na siya. Ibig sabihin, maaaring sarili niya muna iisipin niya. Kung true to life to or sabi ko nga natin, 80% true to life yan, for sure. So, maaaring matagal na ito nangyari. Quote unquote, it's a theory, it's all, sa hinuha lang natin. So, ito ay medyo matagal or matagal na nangyari. So, kasi parang sabi ni Justin na isulat niya daw ng 3 na to. Ito, pagkakatanda ko lang sa interview niya. Parang pandemic ba? Or 2020, ganyan. So, medyo matagal na nga. So, ibig sabihin, medyo matagal na rin niya na ito naranasan. Or nararanasan niya that time yun. Pwedeng yun eh, kasi diba? So, yun. Yun yung, so, maaari yan. Kasi, yun doon nga sa trailer pinaka-trailer ng trilogy of my imagination. So, feeling ko, yung isa ko ding theory na maaring, boom,
nandun na si Justin sa reality na magigising na siya na kailangan niya mag-move on. So maaring ang concept niyan is self-growth or kung ano man may makikilala siyang bago. Kung wala naman, focus siya dun sa career niya. Kasi parang yun yung nakikita ko. Parang life path niya. From being, nasaktan, nag-move on. Yan. Nagkaroon nag-career. yun eh. So, piling ko ganon or yun nga, growth niya mas pinili yung sarili niya, parang ganon. Or siguro may iba siya nagustuhan na babae, parang ganon. So, hindi natin alam. Pero, yun nga, Kaibigan is a prequel of Cyril. So, grabe nakakait. Grabe itong si Justin, no? Ang talinong tao. Diyan, talino mong tao, sobra. Pero, na-predict natin. Na-predict natin kung ano nga ba yon. So, bibigay din naman ng hint si Ja. So, okay na yon. At least, di ba nahulaan natin? At tawama lahat yung ini-stick ko na na theory. So, ayun. Ang galing niya and na-excite ako sa susunod na kanta ni Ja. Yeah, pwede ba ilabas mo na agad? Ay! Mga next month, ganon. Pwede na ba? Or next 2 months, ganon. Mga August. September. Or October, birthday ko. Why not? October 7. Pero ayun, I'm so excited for the next song. And syempre, magtutheory pa rin tayo. Hindi mawawala yan. So, ayun. Ay, grabe, ang galing. Ang sakit sa puso. Akala mo masaya yung kanta, no? Lalokohin ka. Bubudulin ka pa na si Justin. Akala mo masaya siya kasi upbeat, pero kung hihimay-himayin mo, tapos mapapanood mo pa yung music video, nako, hindi siya masakit siya dyan. And ayun, so, it's really good song. Especially, kung heartbroken ka, gano'n, tapos na friendzone, pwede mo itong panoorin or pwede mo siya pakinggan. Pero, kung hindi ikaw yung tipo ng tao na sobrang mga papatugtog mo yung Where the Broken Hearts Go, ganyan, or di kaya yung Broken ba? Alam. Or di kaya yung kay yung Maybe This Time, yan. Maybe This Time. Hala, kumanta, present. Pero ayun, kung hindi ka ganun klaseng tao, gusto mo yung masakit pero hindi nila alam na masakit pala yung kanta. This is for you or this is for us. So, sama ko na yung sarili ko. Kaibigan ni Justin. So, ayun lang guys. Grabe, ang ganda. Grabe, ang sakit sa puso. Akala ko nga, ko kanina, mapabaraan ng ugat sa puso dyan. Grabe, guys. Grabe. Sabi ko nga, yung sakit sa puso is hindi siya literal. hindi siya literal. Hindi siya fictional or hindi siya parang figuratively. Kasi sa English may ganun. Figurative language, parang, pagiging OA lang or whatsoever or hypothetical lang siya. Hindi. It's real. It's so real. So real, hindi so real. So, ayun. Grabe siya, ang galing. Uy, sakit. Pero, ayun nga, third wheel nga, sabi nga ni Ja dun sa Easter event niya, napanood ko. Again and again, napanood ko. Na, pogi ni Ja. Pogi niya ni Ja, promise. Pero, ayun. Sabi niya nga, third wheel nga. So, totoo nga, third wheel nga siya dun sa dalawa. And, nagpaubaya din siya. Yeah, pwede nyo din isingit yung paubaya ni Moira, ganyan. So, ayun lang. Pero, ang gandang, congratulations. Grabe. So, ayun guys. Again, Justin Torres de Dios. Hindi. Ja, congratulations for this new single of yours. Kaibigan, grabe. Ang galing, ang talino. The details, the synchronicity, the pagiging interconnected nung dalawang music video, nung dalawang kanta from the lyrics na i-depict sa yung sa ulo, yung then you put your head on my shoulders, yun. Nandipik sa sa kaibigan, from lyrics to imagery, ang galing dyan. Alam mo, kapag nag-lesson ako,
sa pwede ko tong gawing sa, kapag nag-lesson ako, figurative language, ganyan, pwede ko siyang gamitin. As an English major. Pero ayun, so, congratulations, Justin. As, as your fan, as your, nagmamahal sa'yo. Uy! Nagmamahal sa'yo, or isa sa mga nagmamahal sa'yo, sa mga supporter. I'm very, very proud of you, and lahat kami is very proud sa ginawa mo. And I know, another achievement naman to sa'yo. So, ayun. Galing. Hands down to you. So, grabe. Grabe yung kaibigan. Akala nyo masaya. Hindi pala. Pero ayun, guys. So, ano pa ba? So, ayun. Yun, stream lang natin. So, guys, please stream Kaibigan in all music platforms. Sa Spotify, sa Apple Music, kung meron pa sa Star Music, yun. I think, then, of course, i-stream lang natin ang music video ng Kaibigan. It was so good. Sa mga hindi pa makakapanood, panoorin nyo na, guys. Grabe. Lalo na yung sa mga nakaka-relate dyan na friend zone. Ganyan, yung nagpaubaya. Ganyan. So, though kahit hindi naman kayo nagpaubaya or whatsoever, hindi kayo na friend zone, ganyan. Alam nyo, masasaktan pa rin kayo, ganyan. Pero ako kasi medyo affected talaga ako. Kasi naranasan ko siya before. Before na lang siya. So, ayun, guys. May init na. Nagpapawis na tayo. Ang tissue pala is para hindi sa luha ko, hindi sa pawis. Kasi may init. Kahit na ulan. Guys, please stream Kaibigan in all music platforms. Spotify, Apple Music, ayun. Basta yung mga platforms na yun na available ang Kaibigan. And, stream nyo na rin ang Kaibigan sa YouTube, yung music video. It's really good, like I said earlier. So, ayun lang, guys. Eto na. I-edit ko pa to. Pero, ayan na, guys. So, grabe. Another reaction video. Kaleak-reak naman, talaga. Like, this is real. Grabe din. So, this is real. Nakangiti ako dito. May gano'n. Nasakit. Wait lang. Ganyan. So, ayun lang, guys. So, again, thank you for watching my video. So, if you like and if you want me to create contents, challenge, vlog, ganyan. Please comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe na rin po dito sa aking YouTube channel. And, yun, follow nyo na rin po ako sa mga social media accounts. So, ayan, sa Facebook, si Brilliant Perez, din sa aking Twitter, IG, and sa TikTok, it's at It's Sweet Perez _ So, ayun. So, harapin nyo lang yung aking social media accounts for updates, ganyan. So, yun lang ang mga me and guys and my Isan and 18. So, ayun lang, guys. So, ano pa ba ang sasabihin natin? Speechless pa rin ako. Grabe. I cannot, hindi ko maano yung salita for this, pero, yun, ang galing niya. So, thank you for watching. So, see you again next time, guys. Bye! Kaibigan, stream Kaibigan.